Anita karon mga igsoon mga pagpaminaw sa pulong sa tong Ginoo mga igsoon labing importanteng bahin sa tong pagsimba karon mga igsoon ang pulong sa tong Ginoo. Agi pagtawd sa pulong sa tong Ginoo man mamahal. Manindog kitang tanan mga igsoon man mamahal atong hatagi kayon tong beloved ordained preacher Joshua Galarosa. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Antonio Rondina. Hallelujah. Tapi manalangin mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos na mga pangyarihan sa lahat, mamanalo sa pangalan ni Jesus. Narito kami, pinakamalang Panginoong Jesus. Wala kang pagpupuri, pasalamat muli aming pinapaabot sa iyo sa paglangis mo sa bawat yugto na panambahan sa gabi ito sa mga papuring awitin, sa pagpapahayag ng kadakilaan at lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, pinakamalang Panginoong Jesus. At maging sa pagkatong ito, mahal na Panginoon, hallelujah, paintulutan mo abang lingkod ng iyong salita ito aking may pahayag na may pag-ibig at kasamang kapangyarihan through the leading prayer of our beloved and honorable evangelist pastor Weldes Tadalmerat and prophet of God. O Diyos, hallelujah, alis yung mga hadlang sa aming kalagitnaan, destruction of positive spirit, doubt, and all the powers of darkness, I command you be bruised in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin pong ating pinakamahal na Panginoong Jesus, mahal, at sa ating pagpapatuloy, first and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dear Jesus, and I give double honor and respect to the man of God, our beloved and honorable evangelist pastor Weldes Almeida, the end time prophet of our loving God, and his beloved children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, and will always remember and treasure the blessed memory and teachings of our beloved and honorable assistant pastor Lena Almeida, beloved Mama Dar. At ako rin po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi po sa lahat ng ating mga beloved brethren, sa aking mga magagawa, ating mga beloved ordained preacher, ating mga beloved preachers, ating mga beloved musician, ating mga beloved choir member, sa lahat ng ating mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo, lahat ng naabot ng tinig na ito, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Ating po palapakan ng ating pinakamalapay na Kristo. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamalapay ng Jesus at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Mga minamahal na hanggang sa mga oras na ito, tayo ay naglilingkod sa Kanya. Amen? Dahil kung wala ang Diyos, wala rin po tayo magagawa. Wala tayo, mga minamahal. Hallelujah. Lahat na meron tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At dahil sa prayer ng man of God, tayo po ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Ating mabuksan may naman ang 2 Timothy chapter 1 verse 9. Second Timothy chapter 1 verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Ikalawang Timoteo, Kamaratang 1, talatay 9, na siyang ating nagligtas at sa atin tumawag na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na binigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng ating binasa, minamahal, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Hallelujah. Isipin po natin, mga inimal, na hindi sa atin sarili, kung ano man na meron tayo, mga minamahal, hindi sa ating karunungan, o masabi natin may mahal,
dahil sa ating kabutihan o tayo man ay mabait sa ating kapwa. Hindi yun, mga minamahal, kundi tayo ay tinawag ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, minamahal, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Palapakan natin ang ating pinakamalapit ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayo ay narito, mga minamahal. Amen? Pinagpala tayo ng ating pinakamalapit ng Diyos sa lahat ng mga pinagpala. Amen? Itong tayo ay narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi maliit na bagay. Amen? Dahil ang kaligtasan na hindi mababayaran. Kahit buong mundo, kayamanan sa buong mundo, hindi kayang ibayad kahit isang kaluluwa lang. Ganon ang kahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Sino naman tayo na tayo ay tinawag ng malapay noon? Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Pagbanggit lang sa pangalan ng sa banal na pangalan ng ating pinakamalapay ng Diyos, dahil siya ay banal, tayo ay mga makasalanan ng araw, di ba, mga minamahal? Mga makasalanan tayo. Hallelujah. Naging ganito lang tayo, mga minamahal, dahil iba na ngayon, dahil pinagpala tayo ng mabait na Diyos. Amen? Naging katanggap-tanggap na tayo sa paningin ng ating pinakamalapay ng Diyos. Mula nung siya ay ating paglingkuran, mga minamahal, ating ibigay ang ating buhay sa malapay noon. Mula nang tayo ay nabautismon sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay ng Kristo, mga minamahal, hallelujah, naging binigyan tayo ng malapay noon ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Di basta-basta. Dahil kung wala kang kapangyarihan, hindi mo masunod ang kalooban ng malapay noon. Amen? Kahit nga tayo na matagal na rito, mga minamahal, kahit yung mga patutunang kapatiran na hindi basta-basta ang paglilingkod natin sa malapay noon. Amen? Dahil maraming dapat natin iwasan. Mga minamahal, ating pananamit, konting pagkakamali lang, nandiyan ang paalala ng malapay noon. Amen? Sa mga choir member, pag hindi natin naabot ang standard bilang choir, mga minamahal, talaga naman daranas tayo ng tinatawag na paglilinis. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil may standard na dapat natin sundin sa mga choir member, mga minamahal. So, ang atin lang, magpakumbaba. Walang mawawala sa atin kung tayo ay magpapakumbaba. Amen? Pag magpapakumbaba ka, paubos, ang tendency niyan, pag ikaw ay nasa mababa, ano? Itataas ka ng mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapit na Panginoon. At yayaman ka pa. Sinong gustong yumaman? Sino ba naman na hindi gustong yumaman? Amen? Gusto natin. Yung iba ayaw Baka mawala sa malapay noon. Yung the best na kayamanan spiritual. Na hanggang sa mga oras na ito, nandito pa rin tayo. Di ba? Yun ang pinaka-the best, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Na kahit may mga pagsubok, kaliwat kanan, na para bagang kung sa atin lang bilang tao, parang bibigay na tayo. Di ba? Dahil tao lang tayo, nasasaktan. Hindi naman tayo bakal, hindi naman tayo siminto na hindi nasasaktan. Tao lang tayo. Pero
nandyan pa rin ang kabutihan ng ating pinakamalapay ng Sus. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Anong sabi ng banal na kasulatan, minmahal? 2 Corinthians chapter 6, verse 1. Second Corinthians chapter 6 verse 1. We then, as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Amen. Ikalawang Korinto, Kabanatang 6, ang talatay 1. At yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanhik din namin sa inyo na huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Amen. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Amen. Bakit, mga minmahal? Hindi maliit na bagay itong biyaya ng malapit. Biyaya to na tayo ay nasa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah! Tingnan nyo, minmahal, sa mga lugar na napupuntahan natin, pag nabalitaan nila, mga minmahal, na tayo ay nasa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sila mismo, nag-offer sila na kung pwede doon sa kanilang lugar, magkrusado ng Jesus Miracle Crusade. Bakit? Alam nila na, mga minmahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Ito ay biyaya. Na pag sila ay sumampalataya, kahit anong karamdaman meron sila sa karunungan ng tao, sa sinsya, wala na pag-asa. Ngunit sa malapay noon, binibigyan ng pag-asa ng ating pinakamalapay ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya huwag yung paglilingkod natin sa malapay na parang walang halaga. Huwag ganon, mga minamahal. Bahala na, mabackslide. Ayaw ng malapay na tayo mawala sa malapay noon. Hindi nalulugod ang malapay kung tayo ay lalayo sa Kanya. Mga minamahal, hallelujah. Hindi nalulugod ang malapay noon na tayo ay lalayo sa Kanya. Alam niyo, mga minamahal, nung ako ay baguhan pa, hindi pa ako full-time worker. Palagi ninyong narinig, mga minamahal, yung mga patutuo namin. Ito ay hindi namin binababa yung sarili namin, inyong abang lingkod, o ano pa man, kundi ito ay sinasabi namin sa inyo, mga minamahal, para kasi yung iba nakakaranas din ng trials sa kanilang paglilingkod, paghihirap, mga pagsubok, trials sa financial, sa physical. Naranasan namin yan, mga minamahal. Amen? Nung ako ay sa Manila pa, mga minamahal, baguhan pa ako. Nung mabuksan ang aking puso't isipan na ang Diyos na ating sinasamba rito ay buhay, totoo, gumagawa ng mga himala, nagbibigay ng proteksyon, nagbibigay ng kagalakan sa puso't isipan, sa mga tao na naglilingkod sa Kanya, sumusunod sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos at pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Nung mabuksan ng puso't isipan ko, ganun na lang aking pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya kahit wala akong pera, wala akong pamasahe, makiusap ako, mga minamahal, sa mga konduktor, sa mga driver, doon sa Manila, sa dako ng Malabon. Halos lahat ng driver doon, nakilala ako dahil, siyempre sa Manila nung araw, pag wala kang trabaho, wala talaga. Ang hirap ng buhay pag wala kang trabaho. Amen? Mahirap naman yung ilala yung mga loved ones natin, mga mahal natin sa buhay, na kahit may pera, hingi ka ng hingi. Hindi pa natin kasama sa paglilingkod dito, hindi lalong matitisod. Mga minamahal, kaya sa kabagan ng malapay noon, nagsumikap talaga ako, mga minamahal. Nakilala ko ng mga driver dahil
Hindi sa ano pa man, kundi yun, palagi akong nakikiusap sa kanila na kung pwede pasakayan ako na walang pamasahe, libre, papunta sa gawain ng Malapay noon. Kaya, dumating ang punto, mga minimal, na pag lalapit na ako, hindi pa ako nagsasalita, sabihin na, ikaw na naman. Oh, totoo yan, mga minamahal. Pero hindi ako na-discourage dahil alam ko na ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay buhay. Kaligtasan kasi ito eh. Kaligtasan ang pinag-uusapan. Pag nakasurvive ako, pagdating sa gawain doon sa Nubaliches pa man sa una, mga minamahal, ang gawain. Wala pang mga outstation noon, noong araw. Wala pa sa Moronto. So, okay, nakadalo ako sa gawain. Pagkatapos ng gawain, problema na naman, halos iiyak ako, mga minimal, dahil wala akong pera. Hallelujah. So, ang gagawin ko na lang, mag-fasting na lang ko. Siguro halos linggo-linggo yun, mga minimal, sa kabaga ng Malapay noon. Kaya, nangayayat ako nung araw, mga minamahal. At nung minsan nagkita kami ng aking mahal sa buhay, sabi sa akin, nakalimutan mo ng kumain. Ay wala, payat na, mga minamahal. Pero, hindi pa rin ako na-discourage, mga minamahal. Siguro, ang Malapay nun, alam yung puso natin. Amen? Hallelujah. Kaya nung makita ng ating beloved assistant pastor, ating beloved Mama Der, sinabihan ako mga himal na mag-worker na lang ako, mag-full-time worker. Nag-meeting pa noon para ipakilala na full-time worker na ako, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Ang blessing namin is 5 pesos. Yun, mga minamahal. 5 pesos. Pero tuwang-tuwa na ako na meron palang ganun. Akala ko walang ganun, mga minamahal. Dumating yung tatay ko na galing sa probinsya. Gusto makipagkita sa akin. Sabi sa akin, mga kapatid ko, na kung pwede raw, umuwi muna ako sa amin. Sa bahay ng kapatid ko sa Malabon. Pero, dahil sa init ko sa paglilingkod sa Malapay, sa kabagan lang ng Malapay noon, hindi ako umuwi. Saglit lang yun. Pwede naman ako makipagkita, tapos mamaya, babalik na ng pastoral house. Hindi talaga ako umuwi, mga minamahal. Hindi ako umuwi ng yung tinitirahan ko, yung sa kapatid ko, mga minamahal sa Malabon. Ganun yung aking papahalaga sa pagkatawag sa akin ng Malapay noon, mga minamahal. Dahil pag magpaalam ka sa ating beloved pastor, pag umuwi ka, tatanungin ka kung may rebulto ba sa inyo. Pag meron, parang hindi ka papayagan, mga minamahal. Amen? Parang sinisigurado ng ating beloved pastor na dapat walang rebulto. Hallelujah. Ganon yung pagpapahalaga ko nung araw, mga minamahal, nung ako'y baguhan pa. Hallelujah. Kaya siguro nakita ng malapit yung puso ko na maghabagal lang ng malaping, glory to God. Mula nung 1983 hanggang sa mga oras na ito, ang iyong banglingkod, pinagpala ng ating mabait na Diyos. 1983, hallelujah. Kung hindi pa totoo ang Malapay noon, wala na tayo. Sa mga pagsubok, trial sa financial, physical, nagkaroon ako ng karamdaman, more than 3 years, mga minamahal. Akala ko, hindi na ako magtatagal. Magdating ng hapon, manginginig ako na hindi ko maintindihan, giniginaw ako. Hallelujah. One time, habang naglalakad ako, mga minamahal, biglang nag-collapse ako. Dahil wala na akong lakas. Akala ko yun ang katapusan ko. Pero sa kabagan ng Malapay noon, hanggang sa mga oras na ito, naka-recover dahil sa prayer ng man of God. Nung dumalo ang ating beloved parents the Lord, ating beloved assistant pastor, ating
the beloved Honorable Pastor Maynimala sa tabunok pa tayo nun. Sabi sa akin ng ating beloved Mama Der, anak, magpahinga ka lang. Magpahinga ka. Sinunod ko yun, mga minmahal. Dati hindi na ako, wala na akong ganang kumain. Dugo na ang lumalabas sa bibig ko. Hallelujah. Pati yung asawa ko nangayayat. Pero buhay ang ating malapay noon. Pagpa-check up sa doktor, wala, hindi ako punta. Dahil basta alam ko na buhay ang Diyos, mamatay, mabuhay, sa Diyos pa rin tayo. Hallelujah. Kabaga na malapay nun, yung bang lingkod, ang edad ko. Sa tingin nyo, ilan ang edad ko? Ha? Sabihin nyo, rin naman si Brother Joshua, nagtatanong pa sa amin, pinapahirapan pa kami. 57. 2 taon na lang para maging 57, 58, 59, 3 years pa pala para maging junior. Junior lang muna. Wala pa man. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Pakiramdam ko ngayon, parang 16 years old pa rin ako. Hallelujah. Diba? Oh, malusog tayo. Kabaga ng malapay noon dahil sa prayer ng man of God. Kahit magtakbuhan pa ng ilang kilometro, kabaga ng malapay noon, glory to God lang, kayang-kaya pa. Siguro kung wala tayo sa malapay noon, sa Bisaya pa, ambot lang. Aywan ko lang. Di ba? Dahil bisyo, karamdaman, pero dito, iniingatan tayo ng malapay noon. Pinagagaling tayo ng malapay noon. Amen? Yung anak ko na bunso namin, mga minmal, na nagkasakit, mga 3 weeks siguro yan na nagkasakit na nilalagnat yung bunso kong anak. Hanggang dumating yung punto, mga minmal, na kita ko na, sabi ko, delikado na ito, mga minmal. Kinarga ko, kinugos ko yung anak ko. Tapos biglang may pumitik sa kanyang katawan. Pik! Pag ganon, biglang nawala ng pulso. Wala ng malay. Agad-agad, naging violet ang kanyang kulay. Ibig sabihin, patay na. Wala ng pulso. Wala na. Pero, tinuruan tayo ng propeta ng Diyos dito. Paano sumampalataya, umasa sa ating malapay noon. Amen! Hallelujah! Kung wala ka sa Diyos, sa mga ganong sitwasyon, magpanik ka na. Pupunta ko ng saan-saan mga butika. Hahanap ng gamot. Pero dito sa atin, pananampalataya lang. Amen! Umasa ka sa malapay noon na ang Diyos natin pinaglilingkuran. Buhay, walang imposible sa malapay noon. Walang mahirap sa Panginoon natin, mga minamahal. Hallelujah! Yung anak ko napatay na, muling binuhay ng ating pinakamalapay ng Diyos. Glory to God. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Diba? Hallelujah. Kaya, mga minamahal, ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamanik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Bigyan natin, mga minimal, ng importansya itong paglilingkod natin sa malapay. Huwag yung parang nakapulot lang tayo ng isang bagay na walang halaga. Hallelujah. Ang ating beloved pastor naging halimbawa sa atin, mga minamahal. Amen? Ganun lang yung pagsakripisyo ng ating beloved pastor. Halos buong magdamag, walang tulong. Walang ginagawa kundi magpuri sa malapay noon. Ang tulugan ng ating beloved pastor, yung rocking chair, mga minamahal. Pagpagod na, doon lang siya, opo. Kung siguro inaantok na siya, hindi na kaya ng kanyang pisikal na katawan, doon lang.
Ganon ang kanyang pagsakripisyo. Bakit? Alam niya, mga hinmal, na yung ating paghirap sa mundong ito ay matatapos din. Hallelujah. Alam ng ating beloved pastor, kumbinsido siya ng ating pinaglilingkuran na Diyos ay buhay. Langit ang ating patutunguhan. Iba? Sino yung normal ang isip ng tao, mga minmal, na pupunta dun sa kampo ng mga Abu Sayyaf? Hallelujah. Mga tao na hindi naniwala sa malapain, pumapatay. Amen? Subalit, dahil sa may pananampalataya ang ating beloved pastor, alam niya na anumang sitwasyon, iingatan siya ng malapay noon. Ililigtas siya ng malapay noon. Hallelujah. Kaya pagdating doon, kompleto. Pagbalik, kompleto pa rin. Hindi isa, walang nalaga sa kanila. Dahil totoo ang ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya ang ating paglilingkod dito, hindi puro salita lang, hindi puro versikulo, kapitulo, kundi ang ating paglilingkod dito, mga minmahal, hallelujah, may resulta. May result ang ating paglilingkod. Amen? May kabutihan. Hindi nagiging baliwala ang ating paglilingkod dito. Dahil kung baliwala, walang result ang ating paglilingkod dito. Mga minmahal, wala magpapatuloy dito. Amen? Pero makita mo, kahit sa mga worker, mga minmahal, ang sitwasyon, kita mo medyo may kahirapan, pero yung Kristiyano na pinipili ng malapay nun, sila mismo nag-offer sa kalang sarili na maging manggagawa ng malapay. Alam niya mahirap. Amen? Mahirap, mga minmahal. Pero dahil pag tinawag ng malapay noon, talagang ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Lalo nung araw, mga minamahal, hindi pa ganito ang gawain. Medyo may kahirapan. Kahit yung pagkain, limitado. Yung pagkain namin nung araw, minamahal, yung kailangan yung kanin, isang tasa lang. Isang tawag nito, isang tasa. Pagkatapos yun, wala na. Dahil sa hirap pa ng buhay nung araw. Kung halimbawa, bangos, naabutan ko ng mainmal. Bangos, hatiin nyo ng ilang piraso yung bangos, halimbawa, paksiw. Isa lang. Hindi na pwede, babalik ka pa. Ganon yung inabutan ko nung araw bilang mga manggagawa. Hindi ka agad ganito, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon lang, makita nyo na ang mga worker para pag lumabas ng pastoral, kala mo mga abogado na dahil nakabarong na. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Pinagpala na tayo ng malapay noon. Hallelujah. Yung sapatos ko dati, manghiram lang ako ng sapatos. Yung balat na sapatos, wala akong balat na sapatos noong araw. Manghiram lang ako para maisuot ko. May sapatos ako noon, yung guma na sapatos, isa lang. Hallelujah. Pero ngayon, glory to God lang, ang mga sapatos ko galing sa ibang bansa. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, buhay ang malapay no, mapagpalang ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Dahil sa mga pagpapala, tayo na ngayon ang nagbibigay na rin doon sa wala, mga minmahal. Glory to God lang. Amen. Pinagpala tayo ng ating mabait na Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minmahal sa ating paglingkod sa malapay noon, hallelujah, anong sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 1? Ephesians chapter 4 verse 1. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Amen. Epeso, kabanatang 4, ang talatay 1.
Namamanhik nga ako sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad na nararapat sa pagtawag sa inyong itinawag. Amen. Amen. So, ito na yon na ngayon tinawag tayo ng malapay noon, anumang pagkatawag sa atin. Sabi ng Biblia, lumakad tayo ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin. Walk worthy. Amen? Walk worthy of the vocation wherewith ye are called. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, namamanik ka ako, nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Amen? Magsilakad tayong nararapat. Ano yun? Amen? Isipin natin palagi, ito ba yung itong aking ginagawa? Nalulugod ba ang Panginoon? Amen? Itong kalagayan ko ngayon sa aking ginagawa, ito ba ay kalooban ng Panginoon? Dapat ganun palagi. Walk worthy, lumakad ng karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Dahil alam kasi ng malapay noon yung sitwasyon natin. Amen. Saan man tayo naroon, nakikita ng malapay noon. Walang kapatiran na nakakakita sa iyo, walang manggagawa na nakakakita sa iyo, pero ang Diyos kitang-kita ka ng malapay noon. Hallelujah. Kaya wag natin dayain yung sarili natin, mga minamahal. Amen. Isipin natin palagi, itong ginagawa ko, nalulugod ba ang Panginoon? Itong ginagawa ko, o gagawin ko pa lamang, matutuwa ba dito ang Panginoon? Ito ba'y katanggap-tanggap sa Panginoon? Dapat ang ating iisipin, mga minamahal, upang tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil hindi naman tinawag ng Diyos. Hindi lahat. Mga minamahal, makita mo, marami tayong kapitbahay. Narinig nila yung mga patutuo natin, yung ating pag-awitan dito, pero hanggang ngayon, sa Bisaya pa, ambot lang. Amen? Pero kung saan yung mga malalayong lugar, nandoon sa Cebu City, Mandawi, saan pa, yung mga malalayong lugar, sila yung nandito ngayon. Bakit kayo yung tinawag ng mahal na Panginoon? Kaya naman, dapat tayo ay lumakad ng karapat-dapat sa Panginoon. Yung kanais-nais sa Panginoon, yung ating ginagawa, yung ating paglilingkod sa Diyos, ito ba ay nalulugod ang Panginoon? Wag yung parang, bahala na. Huwag ganon. Kaya nga sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. And little knowledge is dangerous. Sabi nung kasabihan, sanlibutan yun. Delikado. Little knowledge is dangerous. Pero kung maglilingkod ka sa Panginoon, bibigyan ka ng wisdom, spiritual knowledge ng ating Panginoon. Palapakan natin ating mabait na Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At ano ang sinasabi may malang Proverbs chapter 4 verse 13? From the book of Proverbs, chapter 4, verse 28. 13. 13. Praise the Lord. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Amen. Mga kawikaan, Kabanatang 4, ang talata 13. Hawak mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Amen?
Hawakan mong mahigpit ang turo. Di lang basta hawakan, kundi higpitan mo pa yung turo. Hawakan mo. Hinawakan mo na. Higpitan mo pa. Amen. Huwag mong bibitawan. Iyong ingatan. Oh, grabe ang paalala ng Malapay. Grabe ang instruction ng Malapay sa atin. Hindi lang basa-basang hawakan, kundi hihigpitan mo pa. Amen? At huwag mong bibitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Hallelujah. Ito pala ay buhay natin. Dito tayo mabubuhay. Dito tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Dito tayo pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Dito tayo iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dito tayo pinagpala sa lahat ng bagay. Dito tayo nagkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. Dito pinagaling ang ating karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Kung wala tayo sa mahal na Panginoon, nasaan na tayo ngayon? Nasaan na kaya tayo? Kaya, mga minmahal, hindi dahil sa kung anong meron tayo, kundi, hallelujah, dahil ito ay kalooban ng ating pinakamalampay ng Hesus. Amen. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa iyo sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. O, palampakan natin ang ating pinakamalapay noon. Sino naman tayo sa dinami-daming tao sa buong mundo? Bakit ikaw pa? Bakit ako pa? Bakit tayo pa ang nandito? Bakit tayo pa ang tinawag ng malapay noon? Ibig sabihin, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Tayo ang mga pinagpala ng ating mabait na Diyos. Hindi tao ang tumawag sa atin, kundi ang Diyos mismo, mamin. Hallelujah. Mamin, atin na pong tatapusin. May wala tayong oras. Atin awitan ang ating pinakamalapay ng Sus, may mahal. Ating imbitahan ang banal na presensya ng ating pinakamalapay ng si Jesus ang dahilan. Kahit na ako ay mahirapan. Hallelujah. Bulay-bulay natin kabutihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Say, hallelujah. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wala man ako mawala sa piling mo, Panginoon. Minsan ba, mga minsan? Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawala sa piling mo, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisira. Si Jesus ang dahilan ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mong ibigay,
sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iwanan. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan may kulang buhay. Lalay gawin alangan sa Diyos dahil ako'y mahal niya. Anhin ko pa ang karangyaan, o ang kayamanan. Kung ikaw naman ay mawawalan sa piling ko, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulang ang buhay. Lahat ay gagawin. Praise the Lord! Good to God, Jesus! Ilang tuwan ay manyan. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan at may kulang na gawin. Walay lahat ay gagawin. Panginoon sa Diyos, hindi nakuha. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulang ang buhay. Lahat ay gawin alang-alang sa Diyos dahil ako ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa pag-ibig kay Jesus, wag naman akong mawawala sa piling mo, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulang ang buhay. Lahat ay gagawin. Praise the Lord! Praise the Lord! Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulang ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos dahil ako ay mahal niya. Anhin ko pa ang karangyaan, ang kayamanan. At kung ikaw naman ay mawawala sa piling ko, Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Jesus ang dahilan. Wala
mga minamahal, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. May kulang, lahat ay gagawin alang-alang dahil ako ay mga minamahal, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Ba't may kulay ang buhay, lahat ay gagawin sino dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Ba't may kulang, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Praise the Lord! Ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Ang pamahal na Panginoong Isus ang dahilan bakit tayo nagsumikap, Hindi minsan maiwasan, minsan tayo ay natutumba, mga minamahal. Tayo ay nadarapa. Dahil sa ating pinagawal ng Panginoong Isus, tayo nag-isumikap, mga Panginoon. Wala nang iba. Wala dahil sa walang Panginoon. Bakit tayo narito? Hindi baliwala mga minamahal ating paglilingkod dito, ang ating pagsakripisyo, mga minamahal. Bagamit minsan may mga pagsubok, pero nandyan palagi ang ating pinakabalapay, no? Hindi tayo pinabayaan ng balapay, no? Everybody say, praise the Lord! Uriin ang ating pinakamalapay ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Sa pagkataong ito, tayo po ay dadako na po sa ating mga pangailangan, sa ating mga prayer requests, mga minamahal. Hallelujah! Sa ating mga webcast viewers. Hallelujah! Tayo po ay madalangin sa ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah! Dakilang Ama o Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ni Jesus. Narito kami sama-samang dumadalangin sa iyo. Dumadalangin sa iyo. Sa bawat dalangin namin naman, na ginagalang paglis niya, malasdalan mo na yung bramin o God. Hindi muli yung madaling sa mga dalangin, patabagay mga masamang pagkukulang, pagkakasala, malamay. Tulungan mga malamay na may mga patuloy na paglilingkod sa iyo. Wala kayong magagawa, wala ka sa aming buhay. Bilang tao, mahina kami, mahina kami. Wala kami.
Ikaw ang aming lakas, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming protection. Ikaw ang lahat sa aming buhay. Mapagkalamin, Panginoon. Magawakan mo kami sa pagbabalugan. Ito po ang aming samot palagi sa mga pangyayang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Inyong itapion mga inimalang inyong usakamot sa inyong ulong, usakamot sa parte sa inyong lawas, anang balatian, inyong minisyon sa hinggalan sa inyong balatian, to hingilan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Dakilang ang mao Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang madal sa pangalan ni Jesus, sa puwat pa lang namin minimal ang ginagalang Bangheles, the world is not almighty and prophet of God, and His beloved children, balapay noon, o Diyos, yung makapangyarihan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasawayan lahat ng uri ng gumawa ng kaaway, di mo karamdaman, hallelujah, di mo sa infirmity, sickness and disease, di mo sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, di mo sa COVID-19, I command you, cast out, sickness be healed, problem be solved, vices be gone, in the mighty name of Jesus, di mo sa weaknesses, cast out, di mo sa doubt and belief, cast out from them, in the mighty name of Jesus, in Nazareth, be healed, be blessed, in Jesus' name. Bilang panampalataya may mahal. Atin na pong babanggitin ng Hallelujah, praise the Lord ng 3 beses kasamang pagtalon, may minimahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating palapakan ang ating pinakamalapain mga minimahal. Hallelujah. At ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagparangal, pagsamba, na ko lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamalapay na sa Kristo.